Alright guys, mapagpalang araw sa inyong lahat. Meron tayong reaction video dito kay Rob Trip. At don't forget to subscribe Rob Trip, Kibuloy at umano'y biktima sa pag-abuso daw naharap sa Senado ngayon. Si Kibuloy, Angels of Death, nag-imbento lang. Ayan, nag-imbento lang. Naharap umano sa pagkakataon sa Senado si Apollo Kibuloy at mga tinaguriang pastoral ladies na umano'y naging biktima sa pag-abuso nito. At itinanggi naman ng religious leader ang mga aligasyon sa kanya at tinamo ng mga nag-aakusa magsampa ng kaso. Sinabi na rin ang pag-ibento lang ng Angels of Death na pinananakot umano sa mga miyembro nito ng KOJC. Alright, and now the further ado, let's do watch guys dito sa Senate of Hearing on reported cases of Apollo Kibuloy. Alright, bagong-bago guys at panoorin po natin yan. And the further ado, let's do watch. If not millions of voters. A pastor who was associated with a former president and an entire vote-rich province. A pastor na may sariling media outfit, may madaming mga kumpanya, at may sariling simbahan. Huwag mong banggain yan, sabi ng ilang mga well-meaning na kaibigan. Hindi mo kakayanin. Why did we push? We pushed because of the stories of young girls that we heard were being groomed into what he called pastorals and forced to provide sexual services to this so-called son of God. Ang pakikipagtalik daw kay Apollo Kibuloy ay paraan ng pagsasamba sa Ama at pagsasakripisyo ng sarili para sa dakilang manlilikha. Tinulak namin ang pagdinig na ito dahil sa kwento ng mga batang puslit na sapilitang pinapalimos sa kalsada at hindi pinapag-aral para makabili ng helicopter, mamahaling sasakyan, malalaking bahay sa iba't ibang bansa, ang self-proclaimed Son of God. Hindi po ito katanggap-tanggap sa amin. Coming on the heels of the Senyor Aguila investigation, mahalaga din sa amin na parang kulto, no? Parang kay Senyor Aguila rin ang nangyari dito kay Kibuloy. May pagkukulang ba ang ating batas at tila hindi napaparusahan ang mga leader ng mga religious organizations na nagtatago sa balot ng religious freedom para pagtakba ng kahindik-hindik na mga kasamaan? Are our rape laws sufficient to navigate the gray area of consent, sexual agency, and religious freedom? Are our labor laws sufficient to address the situation of religious volunteers na sapilitang pinagtatrabaho at pinagkakaita ng mga benepisyo gaya ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig? Ngayon po, nandito na sa harap natin si Apollo Kibuloy. Pilit na iniwasan ang Senado kung ano-anong kondisyones ang ginawa para hindi harapin ang ating pagdinig, 50 security personnel, private jet, 5-star hotel at iba pa. Pinarali pa ang mga tagasunod at binuli ang mga witnesses namin sa social media. Grabe yung luxury ni Kibuloy, no? Ngayon po, nandito na po kayo. Bumabagyo man, ay magkaharap na po tayong lahat. Today, Mr. Kibuloy, your victims will confront whom they believe to be their abuser. Huwag po kayong mag-alala. You will also be given an opportunity to reply. Today, mga kasama, dear colleagues, sama-sama tayong matututo, maglalagom, magwawasto, at pinakamahalaga, maghihilom. We will all heal. At this point, pagdating po ni Majority Leader, mag-opening statement din sila. At sa ngayon, may I request our Committee Secretary to recognize the resource persons and administer the oath to those who are here for the first time. At ganito po ang ating daloy, ladies and gentlemen. Today is about the victim survivors. Matagal nang pinatahimik, matagal na tinakot. Ngayon po ay bibigyan natin sila ng puwang magsalita. Mayroon din po tayo mga witnesses dito na minsan nang nagpakita sa ating hearing. Para sa kanilang kaligtasan ay gumamit po sila ng ibang pangalan. Kung ano-ano ang nadinig galing sa mga taga-KOJC. Kesyo daw, duwag, ayaw magpakita ng mukha. Ngayon po, magpapakita na ng mukha at buong pagkakilanlan sina Yulia Tartova, na kilalang Elia Sofia,
Edward Ablaza Masayon, na kilalang alias Jackson, at Joar Martinet Olimba, na kilalang alias Jerome. So, Comsec, pakikilalanin muna yung ating resource persons at panumpain yung hindi pa nakapag-sumpa. Good morning po, Senator Ontiveros. For today's inquiry, the Department of Justice, which is supposed to be represented by Secretary Jesus Remulla, is represented by Senior State Counsel Mary Grace Quintana. We also have the Director for the Criminal Investigation and Detection Group. Alright, unang pagharap ito ni Kibuloy dito sa Senate of Reported Cases ng Apollo Kibuloy na hearing. Alright? CIDG, PB General Nicolas Torre III, and Police Lieutenant Colonel Jean Likud, Police Colonel Ayan, nagharap-harap na sila. Sen Marantan. Okay. For the National Bureau of Investigation, we have Investigator Victoria B. Canyo Jr., Victoria, and SI Geraldo P. De Luna. From the Department of Social Welfare and Development, we have Social Welfare Officer 5, Ms. Charito Esteban, and Attorney for Edgar Alian Pamis. Alright, move on, time of ban. Duration Ayan. to all persons here present, whether accuser or accused. Ang Senado po should remain as a bastion of dignity. Hindi po tayo dito narito para magtapon ng kung ano-anong dumi sa bawat isa, kung hindi para ipakita na ang paggawa ng batas ay ating pinapahalagahan at pinapahalagahan din natin ang karapatan ng mga naririto. Sa hukuman, meron silang, ulitin ko, meron silang karapatan na magsalita ang abogado. Dito po ay hindi. Let me ask the committee and all my colleagues here, whether present physically or virtually, to assure all of those listening that under our rules, all resource persons will be treated with respect and afforded fair treatment. Then that this institution, as I've said, will always pride itself in upholding the principles of fairness and transparency. However, if there are legal matters against you, it must be addressed in the proper judicial forum, not here. In summary, while we have the authority to compel testimony in aid of legislation, any allegations or charges will have to be Alright, resolved move on, in time of ban, guys. Decades. Ayan. Because of great fear. And this is also on behalf of the many victims who have suffered in silence just like I have. I believe my testimony reflects their pain, struggles, and resilience. While I understand that this Yan is po aimed to ang aid mga legislation, ladies ni I am also grateful Apollo to be Kibuloy. given this opportunity to inform those ba hindi na nakabalik sa pag-aaral dahil inuna ang simbahan, inuna ang pagkaruling, inuna ang paghanap ng pera. But nobody questioned. Alice Camilla was apprehended, and when investigated, they had several firearms in the car, several plate numbers, and there was also a red plate. The registered owner of the car was Apollo C. Kibuloy. Grabe, no? Because of their failure to serve the warrant of jeopardy. But in this instance po, there is no double jeopardy kasi po yung saying double jeopardy. One of the grounds for refusal would be when there has been a trial, conviction, or acquittal that's explicitly stated under Article 4 prior prosecution. Double jeopardy will not apply because of the concept of dual sovereignty. Am I correct? yes, Your Honor. So, ang tanong ko, mas makakabuti ba na mas mabilis ang trial sa Pasig, which would result in either conviction or acquittal, dahil hindi na pwedeng ma-extradite? Sir, it's independent of the request for extradition. So regardless if the criminal cases are terminated, are expedited, it will not affect the extradition request. Siguro, aralin niyo mabuti itong Section 1 ng Article 4. Parang very explicit naman ito. You still have time. Number 3 question, I learned that correct me if I'm wrong, and I'm sure you're following this through news accounts, that the Department of Justice of the United States dismissed the charges against a certain Miss Dueñas. Alright, move on, time of ban. cleansing on us because we would always believe that we were always made to believe that we were sinners, and we do accept that we were sinners, so we had to go through fasting. In the two particular, sa mention mo kasi dalawa, particular Yes, po. cases, hindi ko na matandaan yung mga months. Pero in your particular case, punishment. At first, I did not consider it as punishment.
No, wag yung consider. How was it presented to you? You have to undergo dry fasting as a punishment? Spiritual discipline on the first, Oh. talaga spiritual discipline. Kung yung discipline, punishment. Diba? Okay. Yung Yes. pangalawa, Yes po. yung pangalawa, was it what? Punishment also, yung pangalawa? Mas lalong punishment on the second round. Maybe because they saw me alive, still kicking. It was not their intention to really see me alive. Okay. That's why I had my second series of fasting. But sa observation mo, tagal ka dyan sa kingdom eh, meron, you also undergo fasting as a part of a ritual, not as a punishment. Yes, there were many times. As severe as dry fasting? No, mine was the actually Ayaw mo, hindi pinapakain na pag may kasalanan dito sa kay OJC. was the worst. Yun yung mga fasting na alam natin, yung babawasan Yes, mo lang yung yes, quantity ng kakainin mo, siguro ganun, ano? Yes. Yun ba yung meaning ng, yun yung sa ritual. Yes, Okay. one. Ngayon, sa karanasan mo, ikaw kasi, obviously, nag-survive ka ng dry fasting mo as punishment eh. Sa personal knowledge mo, meron kayong kasama sa KOJC na nag-suffer ng masamang consequence as a result of dry fasting as a form of punishment? Wala naman akong Wala kang alam alam. because I left 1993. 1999, you pa left po. 1993? When did you leave? 1999 pa po. 1999. Sige po. Pero sabi mo, founding member ka, so, pero wala kayong nakita pala. Okay, safe sa, So far, wala. kasi sana, kung meron, encourage natin sila ngayon na magreklamo sila because this might be a violation of the revised penal code. How is it enforced pala? How is it enforced? Sabi mo kasi, sa Prayer Mountain, you're free to roam around eh. Pwede ka. So different kind of instrument they used. I know there's like, for example, other girls who said that, and also me, I use this as an instrument. Like, for example, it's the time to serve, and I will say I cannot do it because I have menstruation. And because we are mature, they didn't do these cruel things that they have done to the girls that they're younger. So Atjag came to the girls and said, I want to check your panty, if there is napkin or not. And the girls just remove their pants to prove that they're not lying. So of course he know that we are not willing to do it, and we are forcing that to do it, and we don't want to do it. But Yes. he likes the most girls he like, it's those who try to deny, because he said, I want you to overcome your flesh. I want you to be on the next spiritual level when flesh are nothing to you. Like, Grabe si Apollo, no? Apollo Kibuloy. Ayan, talagang inaakit niya yung mga babae. for example, And after all, you said that Pastor had free access to the rooms. He even had keys to the rooms. So about the schedule that you mentioned, Miss Julia, do you mean Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday? It was a young girl or a young and beautiful woman. No rest day. Every day there was somebody scheduled. yeah, there's for every night he never stay alone. And all the girls that Grabe, no? Ang isang linggo, iba-ibang babae. Manyakis talaga to si Apollo. were living in a pastoral area, they they have this kind of ministry. Someone have just several times to experience that, and some have to do it like all the time, like almost every week. Grabe. And you also mentioned another important thing earlier, Miss Julia, that nobody, even some of the full-time workers, nobody knows pastor's life behind those doors, behind the doors of the pastorals. You also mentioned Jacqueline Roy as your groomer. How did she groom you? At first, it's a long story, because in order to do it, it's not a very quick way. So I will try to make it short. Yes. Like please. when I was in transfer to a pastoral area and I started to live with Atijak, I was very new. I even didn't know English, any word of English, and he was very inherent to pull me in pastoral to pastoral ministry. And there was one time Atijak, it was night, and she called me and she said like he wants to talk to you. And I came to his room, and he had Russian Bible. He opened Russian Bible, and because he cannot talk to me in English. And he said, I want you to read this verse in Russian.
So I opened this Bible, and there was a verse. I don't know how to say it in English. Translate in English. It's about there's a scripture about to sacrifice your body. Mm. And he was trying to ask me, "Are you ready to sacrifice like your body?" And he put his finger on the bed because we were sitting on the chair before the bed, and he showing to the bed, and he started to pull me. And then I was because I was very new, and everything that I know about him was good. And I get scared, I get shocked because I like in my mind, this is really what he mean by pulling me to the bed, and I ran away from the room, and there's a garage in front of Grabe pag manyak na ito ni Apollo, no? At ayan. in front of Bible school. But in that time, there was Sampayan, a big place with a lot of stuff. And I ran away because where I can go, I'm in other country, where I will go. So I ran away and I hide myself there. And I was just crying because I was thinking how to go home. I get a problem, and who can help me to go out of this? And then when it's already morning, of course I have to appear. Where I'm gonna stay there forever. And when I come back to the room, Jack was very mad to me, and they said that you run away from him. You don't have any respect to the Son of God, and they like start to let me feel that I'm guilty. And then I guess they realized that it's too early for me. I'm not ready yet. I'm not still not brainwashed that I can do it. So they explained that. They called me again and they said, "You don't worry. This is because they saw my reaction. They know that they cannot do it. I will just go away." And they said, "You don't worry. You misunderstood help me this word. Misunderstood? You misunderstood. Oh. He just wanted to trust to try your faith, to know if your motive of coming here are really real. And they again use the verse of the Bible when Abraham sacrificed his son, and he said it was just like what he used to you, and this example. Miss Julia. It comforted me, and I said, "Oh, okay." Because and then I again start to think good about him. Then the next level, we have a dinner, like few maybe weeks again. The next level, we have a dinner, and I have trauma in my back, and I was just talking like I have pain in my back, and Mr. Kibolo, he put a joke, as I thought in the time. He said, "Don't worry, I have a healing hand. I will do massage for you and you will be healed." And I was just... Mo, may sabi ni Apollo Kibuloy, may healing hand siya para hawakan netong pain sa likod, the back. We all laugh because we thought it's a joke. But when the night came, in the middle of the night, Jack came with pastor to my room, and I was just sleeping. And he said, "You said you have back pain. He want to massage you." And I said, "No, I'm okay. I was just joking." He said, "Don't worry, just ask because it's a big privilege if he will pray on you." And I said, "Okay." And I just lay down. She turned off the light and she go out from the room. And then Mr. Kibolo came and he started to massage my back. And of course, I didn't feel comfortable, but I also cannot escape. And after that, he started to move his hands lower to my back. And I get scared. I said, "No, I don't have pain there. Please don't do it." And he said, just relax, like things like that. And again, I ran away from the room. Again, I hide. Then the next morning, they spoke me again. Like he wanted to pray on you. He wanted to heal you, and you just go away. So little by little, really, I cannot mention all, but I want you to guard the point. Miss Julia, there is a lot of trick that they were using. Ms. Julia and colleagues, the minority leader has to leave. Salamat kaayo, Senator Coco, for attending. Ms. Julia, before my last follow-up question to you at this point, I'd just like to quickly ask Ms. Jacqueline Roy. Ms. Roy, quickly lang po at this point,
narinig nyo yung mga sinabi ni Miss Yulia. Do you confirm what she said? Inaamin nyo ba yung mga sinasabi niya na kayo daw ang nag-groom sa kanya para kay Pastor? Good afternoon po, Senator. I want to invoke my right to remain silent. And I'm also invoking my right against self-incrimination since nasa korte na po ito. Salamat po. Alright, babalikan na lang po namin kayo para sa ilan pang mga tanong mamaya. Miss Yulia, just for a last question from me at this point. Miss Yulia, you sent us a copy of an audio file that came into your possession. Now, noting that the Philippines Republic Act number 9208 as amended grants immunity from liability Ngayon, pakinggan natin na meron na si Apollo Kibuloy na voice recording. to a victim of human trafficking who transmits a recording involving a violation of that law, and noting further that this audio file had been also circulating already on the internet, the committee will play this audio file now. So please stay with us, Miss Yulia, while we play the audio file. I was about ang makagamit sa inyo ang anak lang. Wala lain, wala kabubuto niya. Ikaw, pani, may number one niya. Pag dilapas ni mo, imo gilapastangan ang balaod. At yun kang ulay ko kaluoy. Tinagi sa duha o tulo ka saksi. Nabingwit na satanas to eh. Gapakita sila sa inyo sa internet, malipayon sila, no? Gano'ng gapakita po man sila diyan, malipayon sila. Eh, di sila malipayon. Kato sila, bukuro na ko to. Adilan, tapos na ko sa ila. Pabayaron ko sila tanan. Kaya naiutang sila sa ministry nako, naiutang sila sa kingdom. Bayad to sila madali. Grabe, may utang pa It will sila, take no? 5 years, it will take 10 years. It does not matter. Basta nakatutok sa ilang angel of death. When the opportunity presents itself, patay sila. Kila nakapastoral na naigo nga tapat sa kuha. Kaya pa ninyo. Di man niya kung mapasakitan, membro-membro na. Pagka nakikontak na lalaki niya, nakik-sex ka na sa iya. Yatag mo na yung kaugalingon sa iya. Pag sa internet, kung I love you ka na, yatag mo na yung kaugalingon sa iya. Dato ko, nagsali ko sa imo, yatag na kung guman ako sa imo, gitraitor ko nimo. Driver, gitraitor ko nimo. Kung sa'yo akong buhato. Dato ko, para mabawi akong tungo kung sa'yo akong buhato. Ikaw, ugang driver, takyong taka. Siguraduhin na ako mamatay ng buha. Dito pa ako makabawi sa akong tungo. O dito ako Muslim, doon ay honor killing. Dili nung katalikod na rin ministry. Hindi mo mga matay. Pero yung pagtungo, pwede mo matalikod, tingin na kay gusto ninyo matalikod. Sulod daw mong NPA, be. Isang kadre ka lang, sulod ka NPA. Pagka nakalecture na kapila sa ilaha, di ka nakagawas. Pag igawas ka, bukurong ka, patyon ka. Sulod, Nako, delikado pala ito, no? Patyon daw. sulod mo, gobyerno sa Amerika. Pag ipasulod ka diya sa ilang CIA, ipasulod ka sa ilang FBI, ipasulod ka sa ilang NSA, nakabalo na ka sa upang mga confidential niya. Tapos kalit-kalit mo, talikod ka, di ka bukurong. Inani ang akong ang commitment na ako sa inyo. Wala na'y makatalikod sa inyo. Wala na'y makatalikod sa inyo. Wala na'y pwedeng mo traidor sa inyo. Pag nag-traidor mo, na'y bukod sa inyo. Patay mo dito. Kapahamakan na inyong ginatuan. I-implement ko na ito na. Unang-unaan ninyo na ba? Pagkanaluman ninyo ang pangunang-unaan ninyo sa ministry na ako. May pagdilya mo. Ikaw pa rin, may nakanta rin, may suol ka. Katuloy suol ni mo. Pag tinag-i mo yung suol sa gawas. Kung doon natin na, wala ibili na na. Hinanakalalo ang commitment na ito, Dre. Pero nag-communicate mong lalaki, pagkatapos mag-report mo sa kuwa, Dre. Samtang niya mo sa akong balay, ang gusto na ako, Dre, may tumano. Hindi mo pwedeng mutuman, Dre, sa gusto ninyo, mag-hindi na ako gusto. Kapuyon kung mag-ibig ng animal, anak putang satanas, Dre, ba? May ibig ko ng mga moros, ng mga Muslim. Na yung mga babae sila, magpa-prostitute sa ilang mga warriors. Para mawalang stress. Tingnan na ko ang iyong weakness sa lalaki. Ilabay ninyo na kaya di na nakabubutong samahan. Kaya di mo na mong pastoral para sa anak lang mo. Grabe, no? Yulia, Miss Yulia, before my questions to you about this audio file, Mr. Kiboloy, huwag kayong mag-alala. Magkakaroon din kayo ng oportunidad na magresponde. Dididikit lang natin kasama lahat ng mga victim survivors testimonies muna. At bahagi din po ito ng karapatan nyo marinig yung mga akusasyon laban sa inyo bago kayo magresponde. Yulia, is this the file? Is this the audio file that came into your possession? Yes.
Yes. Do you recognize the voice speaking in the audio file? Yes. Whose voice is that? This is the voice of Mr. Kibuloy. Okay. And well, I know that you don't understand Bisaya so well, but do you have a sense of what he was saying in this audio file? Yeah, because I experienced like the girl that he is talking about. Mm-hmm. Only if you know, is Pane Stephanie Yeah. Ibarra? Yeah. Yes. This is Who is Stephanie Ibarra? Stephanie Ibarra is main senior in the kingdom, and she is main assistant of Mr. Kibuloy, like the one who like always guide him everywhere. Like, and he she also have access to his room the same as Mr. Kibuloy have access to her room. So Okay. Was she also your groomer? Was she also your groomer, like you said Jacqueline no. Roy was? No. no, she was not my groomer. No. All right. And why I know you asked me, can you repeat the question, please? How I get idea what he's talking about in Yes. this audio, even though I don't understand English, because I experience a lot of things in the ministry. And for example, the girls have some lapses there. For the world, it's a normal thing. Like, for example, they want to chat some voice or something. Like, it's not a crime. But according to the standard of and rule that were in the pastoral, it's a big crime that he will punish them. And I witnessed how Stephanie was several times, only in my time, she was trying to leave the ministry. And, Stephanie Ibarra or Pane was trying to leave the ministry. Yeah, she was All right. trying to leave the ministry, and every time she tried, they very in brutal way, in very arrogant way, they will put her back to be always loyal to Mr. Kibuloy as his. How brutal and arrogant way. Like, for Grabe, no? example, there was Brutal one time at she wanted arrogant. to run away from the house of Manila. We stayed there, and before Brutal we have a and concert there, and we stay in worker's house. Mhm. And she wanted to run away. She jumped from the window together with her luggage. And How when high they was found the out, window? I don't know really. But she jumped from a window. Yeah. Okay. She was trying to go out because she know that in her position in the kingdom, she cannot say that. Can you release me? I don't. I'm full. I'm fed up. I want to go out. She know it's not possible. Mhm. And, Why wasn't it possible? because like as I said, she is like his trophy, and he said like even to us, like if she will leave, how I will handle the other girls, because she is like she used her as example that must be loyal, that must be single, and he like he said that if I will let you to do it, it will be like like it will bad reputation on me, because Why was she Kibuloy's trophy? True. because this is her position in the kingdom. Because when you are in the pastoral ministry, the main goal is to become a leader, because most of the leader in the kingdom are women. And he always said that all these girls must be a leader and must be single, because we sacrifice our life through the body of Kibuloy. And he didn't want to lose anyone, especially Stephanie, because Especially Stephanie. and because after they left, of course they have a lot. They cannot control them anymore, and they know that anytime they can say what happened them, what they have experienced inside. Because while you are inside and you know all these things that going on there, like they. They're afraid that you, as soon as you go out, you will. If she was able to escape, if Kibuloy could not control Stephanie or Pane Ibarra anymore, what would happen? Kung kingdom members o workers po, wala pong nakasali dyan ng mga tagalabas. Hindi po kagaya ng ibang mga ng paaro.
sa ibang lugar po, sa ibang tawag nito, sa ibang parte ng regional po na ano. Yung exclusive po talaga yung 2nd Signal Battalion under po ng SMNI. Ah, okay. Under ng SMNI, yung Opo. media company. Opo, media Pero company yung media company ng SMNI, merong sa ilalim niya nitong 2nd Signal Battalion. Ito po yung certificate ko po, sineres ko po. Okay. Sign ko po yung ano Yes, talaga. please. And then pakisubmit ng kopya sa aming COMSEC. So ito po yung ano namin, yung sa September 7, 2015 to November 21 na training po namin. Okay. Ang ano po is Philippine Army Affiliate Reserve Unit, PARO, then Military Orientation Training of the 2nd Metro Davao Signal Battalion, Sunshine Media Network International. Ito po So, yung ano. ito pala ay 2nd Metro Davao Signal Opo, Signal Battalion, Battalion. yung buong pangalan niya. Opo. Okay. Diyan ba sa 2nd Metro Davao Signal Battalion, kinukuha yung tinatawag na Angels of Death? Actually po, meron po tayong ano, diyan po niya kinukuha. Yung ibig kong sabihin, yung Angel of Death po kasi, yung mga nagpumapatay po, yung mga labi na sa mga kasamahan ko, na mga worker na napatay na po. Bali, kung saan po, yung, for example, ako po, pag nakitaan ako ng loyalty, yung talagang gusto kong pakita yung faithfulness ko sa ministry, sa anak ng Diyos, bali kung gawin yun. So yung pagkaalam nyo sa Grabe, Angels of no? Death ay pumapatay sila, pumapatay pati ng workers, pumapatay ng workers para magpakita ng loyalty kay Tibuloy. Yung Angel of Death is nabuo po yun, yung sa mga against sa kanya. Kahit sa pastoral po, narinig niyo po sa kanyang ano, yung na ano po ni Lulia, na papatayin yung mga pamilya niya pag lumabas, pag marami silang alam, tapos lumabas sila, hindi na sila maaaring makalalabas sa ministry, sa poder niya. At saka maraming alam po, yung nakakaalam po sa, lalo sa pastoral, inner circle, yung mga ganun po. At saka mayroon din pong member ng ano, yung sa Angel of Death, yung kasama ko rin po, yung si Simon Tagnipis. Si Simon Tagnipis po kasi, siya yung pumatay kay Jarog. Kay? Jarog po. Jaruk. Opo, Jarog. Sino po si Jaruk? Doon yung Jarog, hindi ako, dato po yan ng ano, Kausayan. Kahusayan? Sitio Kausayan ng... Sitio Kahusayan. Opo, yung sa ano tayo, sakop pa tayo ng Manuel Gianga, sa Davao City. Sa Davao City, Sitio Kahusayan. Nakasama ko po yan, open secret na po yan sa security department sa amin na siya yung talagang tumira kay Jarog. Ang security department, ito rin po yung 2nd Metro Davao Signal Battalion. Opo, under po ng security department yan ng Kingdom. Kasi more or less 21 department yung nasa loob ng Kingdom. May logistics, and transportation. Opo, logistics kina Mr. Resita, o Opo. tiging kayo naman sa security department. Okay. Ganun po yung ano namin set up po dyan sa loob. Okay. At nung nasa loob po kayo nitong 2nd Metro Davao Signal Battalion o yung security department, meron ba kayong nasaksihan na inabuso o meron ba kayong nasaksihan na sinaktan? Paano yung ginagawa sa kanila? At bakit sa mga balita, bakit usually sinasaktan yung mga miyembro? Maging ako po, hindi po ako exempted sa punishment. Kasi mari nilang sabihin sa akin na sa Bisaya ba, pabadlong yung matigas yung ulo. Tao rin naman po tayo nagkakamali. Lalo na yung sabihin, bawal mag-cellphone, bawal manood ng sine, bawal maglaro ng computer games. Ang higpit pala dyan sa KOJC, no? Pag, ayan, paparusahan ka. Because I was there, 15 years old pa po ako since 1999. I started yung nag-solicit ako, nagtitinda ako ng puto, kakanin. Tsaka po, yung mga palo po na yung mga punishment po na sinasabi ni lalo na po sila ni Ate Gingging, yung naranasan niyang fasting na uso po yan dati. 99 I was there in Tamayong. Kaya po totoo po yung sinabi niya na bawal po talaga silang kausapin. Bawal pong tulungan, bigyan ng pagkain kasi madadamay ka. Tsaka yung hindi naman po sila makakain talaga kasi yung mess hall separate. Nasa taas yung sila, yung mess hall nasa baba. Makikita sila kung kakain. Tama yung sinabi nila, in order for them na ma-survive yung physical nila, yun ba talaga pag naliligo ka? Yun lang testimony din ng mga nakaranas din ng fasting na nakausap namin after nun. Sa akin naman po, yung Paluan po, 2013, massive po yun. Na pinasuot po kami ng SS, yung orange, yung serpent seed po ang alam yung sa preso. Serpent seed. Grabe, Opo. no? Naka-orange kami nun. Tanggap naman po namin yung time na yun kasi akala namin yung siya yung anak ng Diyos, yung talagang tanggapin mo yung punishment mo. Alam niyo po yung parang ang turing sa amin na yung trapo, mas may karapatan pa yung trapo kaysa sa amin. Hindi kami, kahit bata, bawal kami kausapin, bawal kami magingay. Yung na isang beses na tumawa kami, pinapalo kami ulit. Tawa lang po kasi mabigat kaya yung mag-ano ka ng bato. From gising kami ng 4 a.m., preparation para devotional 5 a.m. Tuloy-tuloy na yan, work job, kain, tanghalian, kain lang, isang oras lang yung pahinga. Hanggang alas 10 ng gabi yung ano namin, trabaho, puro Mas overtime. matagal pa sa pagkakaroling atiging na 14 hours. Kayo, Ayan, no? Mas okay pa raw yung trapo, mas
Ayan, kesa sa kanila. AM hanggang 10 PM. Opo, hindi pa po kasali yung devotional. 18 hours, may devotional pa. Bago matulog po, mga 11 na po kami makatulog, 11 or 12, ganyan. Ay, wow. Okay, so 16 hours, pwedeng umabot ang isang araw. Opo. Okay, Grabe. yung mga pagpatay nung 2nd Metro Davao Signal Battalion o yung security department, si Kibuloy ba ang nag-order ng pagpatay sa mga dating KOJC members? Opo, kasi yung kay Simon po kasi, nasabi nila sa amin yan. Yan, si Simon Nakausap ko si Simon. Nipes. Aha. Opo. Way back, ano yun? Hindi ko nalala yung mga taon na yun. Pero sabi niya na kasi may galit daw kasi si Pastor doon sa yung Jaruk, kasi yung lupa niya doon ayaw ibenta. Jaruk. Opo. Si Jaruk at si Simon Tagnipes ay parehong tao or Hindi po, iba. magkaiba sila? Opo. So bakit, kung galit si Kibuloy kay Jaruk, bakit papapatayin si Simon Tagnipes? Si Simon po kasi, nung matapos niyang patayin si Jaruk, Siya ang kasi pumatay kay pumatay Jaruk. talaga. Matapos niyang barilin si Jaruk, Ayan, nabubuking na dito si Pastor Kibuloy Okay. sa dating KOJC. nagkasama ko siya sa sa QGC compound doon sa Dakitipan, na kung saan security din siya. Parang normal lang, parang walang nangyari. Hanggang sa lumabas siya, Pala sila, nanonood pala sila ng sine sa Amerika everyday. Di ba? Tinitigil. Oo. So narinig nyo talaga siya, yung boses na mag-utos sa palagi yan, kanyang mga Madam Chair, kasi torture. hindi na bago palagi. Kasi palagi din ako nahukap niya dati kapag nakakasuntok ako ng guard sa mall, kapag nagtitinda ako, kasi nagagalit ako eh. Nagagalit ako sa mall kapag nahuhuli ako tapos sasabihin ng guard, Kibuloy yan, siyempre. Magpakamatayan kami para sa kanya, di ba? Ihanda namin yung buwis namin ng buhay para sa kanya. Ayaw namin, kasi yun ang utos namin, hindi dapat maano si Kibuloy. Hindi siya masali sa anong Grabe, no? Para kay Kibuloy papatay. ginagawa namin na paghahanap ng pera. Di ba? At tama ba, Sir Joar, yung balita namin na pagkatapos lumabas yung video testimony mo nung sa nakaraang hearing, ay kinising yung maliit mong karinderya? Opo, meron kasi tinanong ko po yung may-ari ng, hindi to kasi pagkatapos hindi ako umuwi doon kasi natakot na ako eh. Tinawagan ko yung may-ari ng inaupahan ko doon sa karinderya ko. Sabi sa akin, huwag kang munang umuwi dito kasi merong mga tao dito nagpipicture, tapos naghahanap saan daw ako. Kaya hindi na ako umuwi. So, Yun lang, kinanap takot ka ako. by name. Oo, yun lang. Pero hindi ko naman sabi kung sila yun. Okay. Okay, salamat kayo. Thank Salamat, you po, Madam Sir Joar. At ngayon gusto ko rin matanong si Ms. Jocelyn Mondehar. Ms. Jocelyn, tama ba na yung anak mong minor ay dating miyembro ng KOJC? Yes po, Madam Chair. At yung anak niyo po, siya din po ba ay pinalimos ng Yes, KOJC? Okay. So, bakit mo siya kinuha sa KOJC, yung anak mo? Gusto ko po sana umpisahan yung ano ko. Yes, sige po. Briefly kung maaari. Sige po. Mapagpalang araw sa ating lahat po, no? Gusto ko lang itong i-share, hindi dahil galit ako. Kasi napakabuti ng Diyos sa akin. Ngayon, simula nung nag-withdraw ako ng loyalty, nagpaalam ako sa office ni Mr. Kibuloy dito sa May Angono KLC. Last year, nagpaalam ako na mag-withdraw ako. Kasi ayoko na magsimba pa dyan or maniwala, magiging patuloy na maging sympathizer kung nagdududa na ako sa kanya. So, nirespeto ko pa rin yung ministry niya. Nagpaalam ako. Tapos yung, dati po ako full-time din, 1993. Katulad din ng iba, ginawa din kami taga-produce ng pera pero sa paglilimos sa iba. Pinaglilimos, pati anak niya. Grabe talaga to si Kibuloy para makalikom ng Ibang kwarta. paraan. Ako, umakyat ako ng bus o gamit yung mga iba-ibang association. Lahat-lahat na lang ginawa namin. 21 November 25, lumabas ako kasi nagkaroon Ano, pinapagtrabaho pala sila dyan para malilimos sa mga bus, umakyat. ng ulcer. Kasi 1999, naranasan ko din yung parusan dry fasting. From Cagayan, pinapunta ko ng Davao for dry fasting, 7 days nang hindi ko din alam kung bakit. Wala nang nagsabi. Grabe, no? Dry fasting, 7 days. Parang manghihina ka na niyan, Tapos, wala pang, tubig lang. Until now, ano ko pa yun? Yun ang ano ko ngayon. Kasi nagkaroon ako ng ulcer nga hanggang ngayon. Ano ko pa rin yan. Oo, magkakasakit ka ng ulcer niya na hindi ka pinakain. Nasakit ko. Tapos, year 2021 April, naimbitahan yung anak ko na 13 years old. Actually, tatlo sila. O yung kasama din yung anak ko, 13 years old, sa Angono KLC, para daw sa preparation for youth camp, practice. Tapos, pinayagan ko lang kasi mas gusto ko kasi bilang isang ina, gusto mo mga anak mo mapalapit sa Diyos para hindi mapariwara. So, pinayagan ko. Nagulat ako, dumating yung gabi, yung dalawang anak ko na lang ang nakauwi. Yung panganay ko tsaka yung sumunod ko sa bunso. Yung 13 years old ko, hindi nakauwi, hating gabi na. So wala akong alam. Inano ko yung ministro nila assign kung nasaan. Inano ko through chat.
Hindi rin niya alam. Tapos nalaman ko na lang sa may kapitbahay ko na member din nila na dinala pala yung anak ko, 13 years old, sa tinatawag nilang glass house. Itong glass house na to, ito yung dinadalhan nila ng mga young people na nare-recruit nila for training sa logistics, yung pagtitinda. Doon nila dinadala sa glass house. Exclusive yun sa mga young people. Doon nila dinadala. Tapos hindi ko kagad na... Ayan, bilang magulang, nakakatakot din na pupunta dyan sa glass house mamaya. Ayan, isa rin biktima to ni Kibuloy. Means of communication sa anak ko kasi wala naman siyang cellphone. Tapos, after 3 days, sa pangungulit ko doon sa ministro nila, nakausapin ko yung anak ko, nakausap ko siya sa cellphone sa youth leader na naasan si Rima Fauni, yan. Tapos yun nakausap ko siya, bigla akong nagulat dahil nag-iba yung salita niya. For a 13 years old, nagulat ako, mama, hindi na ako mag-aral. Kasi babalik na ang Panginoon, tapos si Pastor Kibuloy mag-glorified na. So nagulat ako kasi bagong member lang yung 13 years old at that time, masipag yung mag-aral. Talagang sobrang sipag na mag-aral. Nagulat ako, ganun na ang salita niya. Grabe sa brainwash tong si Kibuloy. Dapat talaga kasuhan ng maigi yan. Dito, sabi ko, anak, ganito yan kasi dati akong worker dyan, so alam ko. Kahit pa mag-glorified si Pastor Kibuloy or bumalik ang Panginoon, magpatuloy ang mundo, hindi totoong matunaw ang mundo. Kailangan mong mag-aral kasi yun ang tama dahil minor ka. Tapos hanggang sa hindi ito na yun, ito na yung gusto ko. Magtinda na lang habang buhay para sa anak, para kay Pastor Kibuloy, kay gusto daw niya makarating sa 7th heaven. So ibig sabihin, sabi ko, nak, mayroon nagsabi sa iyo kasi hindi mo alam yun bakit mo masabi, 13 years old ka lang, new convert ka lang. So meron nagsabi sa iyo niyan. Ayaw niyang aminin. Tapos sabi niya, mama, lagi kong ini-insist sa kanya, Madam Chair, na anak, mag-aral ka, sige, kung gusto mo dyan, maglingkod ka dyan, maging alay ka ng buhay mo kay Pastor Kibuloy, mag-aral ka talaga. Ang sabi niya, pinaka-worst na, sinabi ng isang anak sa isang ina, mama, Grabe. hindi naman talaga kayo ang tunay na may-ari ng buhay namin. Ginamit na kayong instrumento ng Diyos para mailuwal kami. Pero ang nagmamay-ara sa Masakit yan sa magulang na sinabi ng ganyan. Pastor Kibuloy, ang anak ng Diyos. Sobrang, sabi ko, sabihin mo, kasi pupuntahan ko yung sino nagsabi sa'yo, ayaw niya talagang sabihin. Tapos, Ayun, okay na. Actually, Miss Jocelyn, talagang, sa puntong yan talagang napakasakit marinig at nakakabahala sa isang ina. Pero baka senyalis din ito na kailangan din natin, pagkatapos nyo ngayon, marinig si Mr. Kibuloy at marinig si na General Torre bago lalong sumama yung panahon. So, kung maaari ko kayong pasalamatan sa punto pong ito, pero kung mayroong pang mga tanong, mamaya please take on. last one, Sige po, Miss Jocelyn. Kasi dito po, nagpatuloy na siya doon. Tapos, dahil sa ko na ipag-aralin siya, dito pinakamalaking problema, dahil piniki nila yung pag-aaral ng anak ko. Grabe. Kinuha nila yung report card, previous report card ng anak ko ng grade 8, tapos PSA, kunwari in-enroll nila. Pero sa isip ko bilang isang ina, paano ang isang bata nakakapag-aral ng mula umaga hanggang gabi, madaling araw, nagtitinda ng otak? Di ba hindi hindi dapat? Paano makapag-aral isang bata? 13 years old lang yung anak ko. May sakit pa siya sa baga kasi mahinang baga noon. Lagi ko sinasabihin may sakit sa baga ang anak ko. Tapos ma'am, nung time na sinasabi nila na ini-insist ng youth leader na nag-aaral yan te. Ito yung Rima Fauni. Opo. Pati yung dalawa yan sila, si Carla Guillermo. Oo. Okay. Tapos ma'am, nagpatulong ako sa teacher niya dati, grade 7. Ma'am, pakitrace kung talagang ba na-enroll ang anak ko. So, sabi ng teacher niya, ma'am, kahit saang school, wala siyang makitang pangalan ng anak ko naka-enroll. Pero sinabi niya naka-enroll. Tapos nung time na sinabi, Tapos peke pangalan pala. No? nung time na nalaman ko yun, ma'am, pinagpursige ako. Sabi ko, pupuntahan ko yung hideout nyo kasama ang DSWD at DepEd, may kausap na ako. Siguro sa takot nila mama iskandalo, hinatid nila yung anak ko sa bahay. Ay, so pagdating ma'am pagdating nun sa amin na to make the story short, nakauwi ang anak ko dahil siguro nabilitan sila. Pag-enroll ko ma'am ng grade 9, sinubukan ko i-enroll ulit sa grade 9. Kahit sinasabi nila na enroll sa grade 9, sinubukan kong i-enroll sa grade 9 para makita ko kung anong reaksyon ng bata. Kasi kung totoo nag-aral siya, niya ako, mama, hindi, kasi na-enroll na ako doon, nag-aral ako. Wala siyang kahit anong reaction, ma'am. So, na-confirm ko na hindi talaga siya nag-aral. Tapos Salamat, isa pa, ma'am, Ms. Jocelyn. pinatanong ko po sa teacher, pina-interview ko, ma'am, siya sa teacher. Kung nag-aral ka, sino ang teacher mo, kung online man, o sino ang principal mo sa JMC. Ma'am, Yun po wala sa po Maria siyang College. alam. Okay. Wala po siyang alam. Okay. Maraming salamat, Miss Jocelyn. At talagang mabuhay kayo sa pagkuha, no? Yung matagumpay na pagkuha nyo sa anak ninyo. And salamat din sa pagbanggit sa DSW. Ayan, buti na lang nakuha sa kamay ni Apollo yan.
sa kay OJC. Alright? Continue natin, guys. Story, hoping that this is a hearing in aid of legislation, and I do hope that legislation will really be passed to help us and again give leverage to the law enforcement, because I can really feel that in the 6-10-day operation we have reached the limits of the law, and we have really tested Tinding compartmentalization na kahit magkakatabi sila, hindi nila alam yung mga nangyari sa kanila. These inner pastorals who subjected themselves on the last rite, which is the performance. Pagkatapos noon, nag-prepare ako, naligo ako at inayos ko ang aking sarili. Sinamahan ako ni Patricia sa isang private theater ni Kibuloy. Pagdating ko doon, nakita ko si Jacqueline Roy at ibang inner pastoral na nag-aabang sa anumang iutos ni Kibuloy. Habang siya ay nakaupo sa kanyang recliner chair habang nanonood ng movie, pagdating namin doon, binulungan ako ni Patricia na pumesto sa may kaliwang paa ni Kibuloy. Hinilot ni Patricia ang kanang paa habang ako ay nagsimula na maghilot sa kaliwang paa. Si Jacqueline Roy naman ang nagbamasahe sa balikat ni Kibuloy. At sa pagkakataong iyon, naramdaman ko na privilege ako. Kasi hindi lahat may opportunity na makasama si Kibuloy or ang itinuturing namin na anak ng Diyos or appointed son. Sa tuwing nagtotestify ang mga inner pastoral sa worship or may event or team building, parati sila nagpapasalamat sa pribilehiyo na binigay ni Kibuloy sa kanila. Kaya iyon ang nakatatak sa isip namin ng mga membro. Ang mga pastoral kasi ay tunturing na most privileged sa Kingdom Nation dahil sila naman ang pinakamalapit kay Kibuloy at nakakasama niya sa iba't ibang lugar at bansa at napaka-well provided. Simula naghilot ako sa kanya, binigyan ako ni Patricia ng 5,000 pesos kada linggo na pinapabigay daw ni pastor sa akin bilang allowance ko. Pinapalipat din ako ni Jacqueline Roy sa kwarto ni Patricia kung saan malapit ito sa kwarto ni Kibuloy. Naranasan ko rin maisama sa Hong Kong at magstay sa isang 5-star hotel kasama ang mga inner pastoral. Binigyan din ako ng pocket money na pambili ng anumang gustuhin ko. Nagsimula rin ako maglinis sa kwarto ni Kibuloy kasama ang ibang mga pastoral. Hindi kasi lahat ng membro pwede pumasok sa kwarto ni Kibuloy. Nung nanging pastoral na ako, pinagbawalan ako ng mga nakakatandang inner pastoral na pumunta sa mga lugar ng madaming lalaki o makipagkaibigan sa mga lalaki. Bilang miyembro ng KOJC, pinagbabawalan rin kami na magkaroon ng boyfriend o gumamit ng cellphone at pinagbabawal pa kami ng iba't pang mga bagay. Noong naramdaman ko na mapapabilang na ako sa inner pastoral, madami ako natanggap ng mga bagay kagaya ng pabango, chocolate, damit na galing ibang bansa at iba pa. Ulit-ulit na lang ang ganitong routine sa aking buhay ng ilang taon sa loob ng KOJC compound noong February 2023. Dahil sa kagustuhan kong makapag-aral ng kolehiyo sa labas at sa paniwala ko naman may kakayanan akong makapag-aral, lumayas ako sa KOJC compound at hindi na bumalik doon. Noong araw na mismo na iyon, pumunta ako kay Patricia. Kaya alam kong lumayas na din siya sa KOJC compound sa panahong iyon. Doon ko nalaman na inutusan siya ni Jacqueline Roy na ihanda ako para maging member ng inner pastoral. Sinabi ni Patricia na kinausap din siya ni Kibuloy para ihanda ako na maging member ng inner circle. Inamin din niya na si Kibuloy, inamin din niya na lahat ng akusasyon na sexual exploitation laban kay Kibuloy na inaakusahan ng mga lumabas na pastoral ay totoo. Inamin din ni Patricia na inaalay nila ang katawan, isip, kaluluwa at spirito nila kay Kibuloy. Grabe, no? Para sa mga sexual na gawain at paghihilot ay umpisa lang ng duty sa pagiging inner circle pastoral. Ayon sa kanya, sabi ni Patricia, dito sa panahong ito, sinisubukan ni Kibuloy kung handa na ba ang isang inner pastoral para ialay ang katawan, isip at kaluluwa para sa kanya. At nung nalaman ko iyon, nagtapa ako kay Patricia kasi pakiramdam ko, ilalagay niya pala ako sa kapamakan. At hindi niya ako sinabihan sa mangyayari sa akin. Pero, nagpapasalamat naman ako dahil nakalis na ako doon sa compound. At hindi ako pinapagsamantalahan. Kaya ako nagsasalita ngayon dahil as former member, alam ko na buong operasyon ng KOJC ay baon panlilin lang lamang. Yun lang po, Madam Chair. Grabe siya po. Maraming salamat sa iyo, Marie. Ilang follow-up questions lang, okay? Kung maaari. Okay? Yes, Madam Chair. Alright. So, bilang muntik ng naging inner pastoral, bilang naging pastoral, ano yung paniniwala mo sa katauhan ni Kibuloy at kailangan nyo siyang pagsilbihan? Meron pa ba ikaw idadagdag na ano yung mga gawain nyo at ano naman din may idadagdag ka pa bang anong pinagbabawal sa inyo? Sa experience ko po,
besides sa work job nung nandun pa ako sa loob. Ako ay na-assign sa Kingdom Children Growth School or Global Child Evangelism. Kaya, besides sa life namin doon sa quarters namin na naglilinis kami, nag-reserve kami, ako ay may duties din doon na everyday doon ako. And back then, that are both in different places of all Canada. So it really begins with Bayaran, sila naman yung tumatanggap. Kami na nga yung, I'm not referring to the key officials here, okay? But this is a question of leadership. Hindi namin tanggap na pinuputang nila kami ng mga members ng KOGC habang nandun siya nag-aamin-amin. Parang ano kayo, banal? Kami yung makasalanan? Yun yung Pastor, I know, Madam Chair, yes, Ms. Adina, please don't address the other resource persons directly. Through the chair na lang. Madam Chair, I know that the pastor is here. I would like to tell him, with the experience we have had, we are asking and questioning what went wrong with the religious teachings. Okay po. Kayo lang ba yung santo at kami yung makasalanan? Okay po. And ito yung pinaka-unfair. We were craving for information from both ends. But kami na naka-ID, kami nagtatago ng ID. Kasi ang SMNI people were ganging us up. Lahat naman sila media, kami komedya. Ano yun? Kami naman yung may mga lisensya eh. Ayan. Alright guys, napakinggan at napanood po natin dito kay Rob Trip ang paglilitis ni Kibuloy. Alright, maraming salamat sa panonood at pakinig dito kay Rob Trip. And see us again sa ating reaction video. At naharap na sa unang pagkakataon sa Senado si Apollo Kibuloy at ang mga tinaguriang pastoral ladies ng umano'y naging biktima ng pag-aabuso ng mga tinanggi naman ng religious leader ng mga aligasyon at hinamon ang mga nag-asuka ng nagsampa ng kaso. Alright, sinabi ng Invento lang ang Angel's Death at pananakot umano niya sa mga miyembro yan. Alright, maraming salamat sa inyong lahat and peace out.